Ang kasigasigan sa gawaing pangaral. Binanggit ng teksto na sila ay isang malaking bukbok. Totoo naman yun mga kapatid. Dahil masigasig sila sa gawaing pangaral at mas marami sila sa gawaing ministeryo. Halimbawa nga po nito sa aming congregation. 5 groups kami mga kapatid. Pero karamihan doon ay mga babae. Mas marami kaysa sa lalaki. Kaya tinawag sila ng malaking bukbok. Kaya hindi matatawaran yung kanilang kasigasigan sa gawaing pangaral. Kaya diyan nakaka-relate kayo sa aming kongregasyon. At diyan na mas marami din ng babae sa inyong kongregasyon. At isa pa, ayon sa 2 Pedro 4:10, merong binabanggit doon na kaloob na ibinigay sa kanila. Mas mabuti mga kapatid, nais natin basahin yun. 1 Pedro 4:10. 1 Pedro 4:10. Ganito ang sabi, ang kaloob na tinanggap ng bawat isa sa inyo ay gamitin ninyo sa paglilingkod sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng walang kapantay na kabaitan ng Diyos na ipinapakita sa iba't ibang paraan. So ano yung pinakikita ng teksto ito? Katulad ng binanggit ko sa unang pangungusap, may kaloob na tinanggap ang bawat isa. So paano ginagampanan ng mga sister yung kaloob na binigay sa kanila para sa gawaing paglilingkod sa Diyos na Jehovah? Magbigay tayo ng ilang halimbawa. Una, tumutulong sila sa pagtatayo at pagmamantili ng mga gusali. Sumusuporta sila sa foreign group. Nagpo-volunteer sa Bethel. Napamakapulit. Tumutulong din sa mga relief work at pagsasali ng ating mga publikasyon. Ang iba naman ay naglilingkod bilang regular pioneer. Ang iba ay naglilingkod bilang mga misyonero. At gaya ng mga brother, ang mga sister ay nag-aaral sa PSS, sa KSKE, at sa Gilead School. At minsan pa nga, sa ating napapanood sa ating pulo, imagine ninyo, yung mga sister nag-ooperate ng bulldozer. Di ba mga kapatid? Ang iba ay nag-ooperate ng matra. At ang iba ay umahawak ng jackhammer. So isipin nyo mga kapatid, nakakatawa, pero nakakatibay tayong lahat. Kumusta naman sa congregation? Ano yung mga bagay na nagagawa nila? Bueno, nakakatulong sila para itaguyod yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, at kasigasigan. At kuminsan pa nga, nagiging impluensya sila dun sa mga kabataang sister. Kasi pwedeng gamitin ng mga elder yung mga makaranasang sister na magpalo sa mga nakababatang sister, halimbawa lamang sa pagpili o sa pagbili o estilo ng kanilang pananabit. Bueno, bagamat nagagampanan nila yung kanilang atas at maging masigasig sa pangaral, meron din silang mga hamon sa buhay. Meron din silang mga problema. Pero kahit ganun yung sitwasyon, napapasaya pa rin nila si Jehovah sa pamamagitan ng kanilang mapaghintay at mapagsakripisyong paraan ng pamumuhay. Kaya sa pagkakataong ito, nais po nating interviewin ang dalawa nating sister.